Shall we lift our voice and praise the Lamb upon the throne? Lord Jesus, for He's glorious and worthy to be praised. The Lamb upon the throne, and unto Him shall we lift our voice and praise the Lamb upon the throne. The Lamb upon the throne. The Lamb upon the throne. The Lamb, Jesus. The Lamb of God. Hallelujah. Purihin ka, Panginoong Diyos. Hallelujah. Sambahin ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Walang makakapigil, Panginoong Diyos. Hallelujah. Sa aming pagpupuri sa iyong dakilang pangalan. Hallelujah. We give you glory, Lord. We give you praise today, Jesus. We worship you, Father, O God Most High. Dakila ka. Dakila ka, Panginoong Diyos. Dakila ka. Hallelujah. Lahat ng tuhod ay luluhod sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Lahat ay sasamba sa iyo, Panginoong Diyos. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Lahat ng may hininga, Panginoon. Hallelujah. Ay magpupuri sa iyong dakilang pangalan. Sambahin ka, Panginoon. Sambahin ka, Panginoon Jesus. Blessed be the name of the Lord. Thank you, Lord Jesus. We praise your name, Lord. We praise your name. Hallelujah. We praise your name, Lord. We praise your name. We praise your name, Jesus. Hallelujah. Hallelujah to God. Hallelujah to God. Hallelujah to God of glory. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Jesus. Purihin ka, Panginoong Diyos. Purihin ka. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Hallelujah. Dakila ka, Panginoon. Dakila ka. Wala kang katulad o Diyos. Hallelujah. We worship you, Jesus. We worship you, Lord. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Hallelujah. All glory to your name. All glory to your name. Maraming salamat sa araw na ito, Panginoon. All glory belongs to you, Lord Jesus. Maluwalhati ka, Panginoon, sa aming buhay, sa iyong tahanan, sa aming pagkakatipon, Panginoong Diyos, sa aming pagdalo, maluwalhati ka, Panginoon. Lukuban mo kami ng iyong banal na dugo, Panginoong Diyos. I plead the holy blood of Jesus in this place. I release the holiness of God in this place. Hallelujah. Let the righteousness of God be upon this house, Lord, today. Tulungan mo kami, Panginoon, Lord. Hallelujah. To receive your word. Tulungan mo kami, Lord, to receive your mighty presence in this place, Lord God. Maghari ka, Panginoong Diyos, sa araw na ito, Panginoon. Iaunat mong iyong mapagpalang kamay, Panginoon. And we claim the promise of God today, Lord, for the glory and praise of your name, Lord Jesus. Pagpalain mo ang pagkakatipon lagi ng Panginoong Diyos sa lugar na ito, Lord. We are blessed by God, hallelujah, through Jesus Christ our Lord. We thank you, Lord. We praise you. We ask all these things in your name. In Jesus' name we pray. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Yung palakpak para sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Purihin natin ang Panginoong Diyos na mabuti.
Hallelujah. Come on, let them know we have God in this place. Hallelujah. Na pinaglilingkuran. Purihin ka. Purihin ka, Panginoong Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kaloob niyang buhay sa atin, tayo ay magkakasama. Salamat din sa Panginoon at narito si Sister Arnie and Mia. Mia ba ito? Sino nagawis kada kayo? Nakabsat. Ang kinita din. Sino nagawis kada kayo? Ayan, yam mo. Sino nagawis kada kayo? Doy? Sino? Sino nagawis? Sister Ana. Okay, madaydayo ti Apo. Welcome kayo. At ni Apo Diyos ti tumulong kada tayo. Kararagmi nga maawat yo kuma. Iti amin nga amo ni Apo Diyos nga kasapulan tayo. Madaydayo ti Apo Diyos. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Handa natin mga puso. Amen. Meron bang gustong makareceive ng Holy Ghost ngayon, mga kapatid? Hallelujah. Hallelujah. Mali yata yung pinuntahan ng iba. Sabi ko, meron bang gustong mapuspos ng banal na Espiritu? Hallelujah. 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 Praise God. Praise God. Kailangan tayong magkaroon ng pusong may pagsamba at pagpupuri sa Panginoon, mga kapatid. In the book of Acts, chapter number 2. Amen. Lagi kayong maghanda, mga kapatid, dahil laging may hadlang. Lagi kayong maghanda. Kasi ang kaaway ay gagawa yan para humadlang, mga kapatid. Hindi naman yan gagawa para tutulong eh. Ayan. Kaya pipigilan niya kayong magpuri. Habang kayo ginaganahan, siya naman kukontrolin niya kayo na kayo ay mapipigilan kayong magpuri. Pipigilan niya kayong makinig. Pipigilan niya kayong manalangin. Pipigilan kayo niyan, mga kapatid. Gagawa siya ng kanyang mga kaparaanan. Pero kung tayo ay totoong mga anak ng Diyos na ginagabayan ng Espiritu ng Panginoon, mga kapatid, ay wala pong magagawa ang anumang gawa ng kaaway, mga kapatid. Shall we say, praise the Lord? Amen. Sa Book of Acts, ito po ang ating history ng church. Makikita natin, mga kapatid, sa aklat ng mga gawa. Sa gospel, sabi nila, mga kapatid, ang gospel ay what Jesus Christ, anong siya'y dumating sa anyong alipin, isang Lamb of God, mga kapatid, ay ito po ay tumutukoy sa Jesus, sabi niya ay began to do. Ang gospel, yung Matthew, Mark, Luke, and John, makikita natin dyan, nung dumating ang Panginoong Hesus, sa anyong tao, sa anyong alipin, mga kapatid, bilang laman, bilang anak, mga kapatid, anak ng Diyos, ay doon yung pasimula ng ministeryo at paggawa ng Panginoon. Dito sa Book of Acts ay wala na kayong makikitang katauhan ni Jesucristo. Wala na, mga kapatid. Ngunit dito, mga kapatid, makikita natin na hindi man siya makikita sa kanyang anyong laman, the church, mga kapatid, ay sumisimbolo sa katawan ni Kristo Jesus, mga kapatid. Kaya kung yung four gospel ay what Jesus began to do, itong Book of Acts is what Jesus continues to do, mga kapatid. Kahit wala na yung physical na katawan ni Jesus, dahil yun ay namatay, nilibing, naging glorified body na, mga kapatid, bumalik na siya, mga kapatid, sa trono. Hallelujah, ang church ay ang katawan ni Jesucristo. Kaya kahit wala na yung physical na katawan ni Jesus, mga kapatid, nung nandyan pa yung church niya, mga kapatid, hallelujah, nagpapatuloy pa rin, hallelujah, ang pagkilos ng Panginoong Jesucristo.
Sabi ko, habang nandyan ang church, mga kapatid, nagpapatuloy ang pagkilos ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Kaya akala ng kaaway, mga kapatid, nung namatay ang Panginoon at nilibing, hallelujah, at wala na ang Panginoon, hallelujah, akala niya, wala nang gagawin at magagawa ang Panginoong Isus dahil wala na siya. Pero hanggat nandyan pa ang church ng Panginoon, hallelujah, ang Panginoon ay gumagawa pa rin, hallelujah, sa mundong ito through the church of Jesus Christ. Purihin ang Panginoong Diyos, hallelujah. Kaya ako'y nananalangin sa Panginoon, nananalangin ako, hallelujah, na ang mga tao, mga kapatid, hallelujah, mapalaya sa pagkakabihag ng espiritu ng relihiyon. Maraming mga taong naniniwala pag may relihiyon sila, kasama na nila ang Diyos. Mali yun, mga kapatid. Wala. Hindi nagtatag ang Diyos ng relihiyon, mga kapatid. Ang tinatag ng Panginoon ay katawan niya, ang church ng Panginoon, mga kapatid. Kaya ang pinakamahalaga, ang dami na nating napasok na relihiyon. Dati tayong Katoliko, dati tayong Pentecostal, mga kapatid. Pero mga kapatid, ang pinakamahalaga, hallelujah, ay maging kagaya tayo ng church ng Panginoong Jesucristo. Amen. The church is the body of Jesus Christ, at yan ang babalikan ng Panginoon, mga kapatid. Ngunit gusto kong makita ninyo ang ating pag-aaralan dito sa Acts chapter 2. Hallelujah to God. Kung paano ba talaga ang church. Ako'y naiinis na sa espiritu ng relihiyon, mga kapatid. Alam niyo ba kung ano-ano nang tinuturo ng relihiyon? Gumagamit pa ng Biblia, mga kapatid. Kung ano-anong tinuturo ng relihiyon. Gagamit ng bersikulo, babawasan din. Gagamit ng Biblia, hindi rin ibibigay lahat. Kaya yun ang relihiyon, mga kapatid. Nakakalito. O, saan kayo nagsisimba dati? Saan yun? Hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Alam ko iba-ibang turo, iba-ibang iisa naman ang Biblia. Ganyan ang relihiyon, mga kapatid. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Pero ba't di natin alamin ang church, mga kapatid? Re-respetuhin ko yan. Pag sinabi ng relihiyon mo, ang bautismo namin ganito, okay yun. Pero wag mong sabihin na yun ang bautismo ng Biblia. Kung sasabihin mo nga sa akin na hindi ka naniniwala sa Biblia, Brother Joseph, hindi kita pipilitin. Re-respetuhin ko Pero wag mong sabihin sa akin na naniniwala ka sa Biblia, iba naman yung ginagawa mo. Wag mong gagawin yan. Doon ako naiinis sa espiritu ng relihiyon. Alam niyo kung bakit? Paggamit-gamit ng Biblia, pero hindi naman talaga. Dahil pag tinuro mo naman yung Biblia, ayaw naman nila. Di ba? Ayaw naman nila. May sinubok nga ako, sabi ko, sinong susundin mo? Anong pangalan ng pastor mo, kako? Ganito, sabi niya. Sinong susundin mo? Yung pastor mo o si Pedro? Hindi siya makasagot, mga kapatid. Sa sobrang pagmamahal niya sa relihiyon niya at sa pastor niya, hindi siya makasagot. Sabi ko, itapon na natin yung Biblia mo, kako, wala din pala yan. Katabi mo pa matulog, wag na yan. Wala pala Sabi ko, hindi ka rin pala makapag-desisyon. Sabi ko, hindi, pastor, si Pedro, sabi niya. Sabi ko, sumunod tayo kay Pedro. Bakit? Sino ba si Pedro, kako? Siya ay alagad ng Panginoong Jesucristo. Siya yung pinaka-leader ng mga alagad, mga kapatid, na itinalaga ng Panginoon, na binigyan ng susi, na lahat ng kakalagan niya sa langit ay kakalagan sa lupa, at lahat ng tatalian sa lupa ay tatalian din sa langit. Si Pedro.
Hindi relihiyon. Eh sabi ko, hindi ka pa nabautismohan sa pangalan ni Jesus, kako, malapit ka na, matanda ka na. Sabi ko, may sakit ka na. Basahin mo ito. Ito ang sabi ni Pedro, hindi sabi ng relihiyon, hindi ang sabi ng pastor. Ito ang sabi ni Pedro na alagad ni Jesucristo, na kasama ng Panginoon. Hallelujah, nasa Bible. Na ang lahat ng tao ay magpabautismo sa pangalan ni Jesus at patatawarin sila ng Panginoon, kako. Una yun. Pangalawa, pagkatapos mong mabautismo at napatawad, tatanggapin mo ang kaloob ng banal na Espiritu ng Panginoon, mga kapatid. Kaya lahat ng nabaptize dito in Jesus' name, mga kapatid, lahat ng nabaptize, at kung ikaw ay napatawad, mga kapatid, ang susunod mong hakbang ay tanggapin mo ang kaloob ng banal na Espiritu ng Panginoon. Sabihin mo, Lord, hallelujah, sabi ng mga ngaral na si Pedro, pag napatawad ako, tatanggapin ko ang banal na Espiritu. Masyado excited yung iba, mga kapatid. Hallelujah. Alam mo ba yung banal na Espiritu? Yan ang Diyos. Hallelujah. Na siyang papasok sa puso namin. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Ibig sabihin, ayaw kanyang iwanan. Hallelujah. Oh, hallelujah to God. Hallelujah, hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Kaya kung espiritu ng relihiyon, pwedeng kahit anong pangalan, kahit pangalan ni Mary Rose pag gusto mo, pag binautisman, gagawa tayo ng Church of Ruli. Ayan. Oh. Ang bautismo namin pangalan ni Billy. Okay yun. Basta huwag mong sasabihin na kayo yung church. Kasi ang church, ayan, merong makikitang paraan dito. Doon tayo magtatalo, mga kapatid. Kapag sinabi mong church ka ng Panginoon, iba yung pamumuhay mo, iba yung landas mo, iba yung ginagawa mo, iba yung sinusunod mo, huwag mong sasabihin na ikaw ang church. Pero kung sabihin mo, hindi, pastor talaga, anti-Christ talaga ako, pastor, sige, gawin mo yung gusto mo. Hindi ako makidebate sa'yo. Huwag kang maniwala sa Biblia, huwag kang sumunod. Okay yun. Okay yun. Kaya nga, ang dalangin ko sa Diyos, mapalaya ang mga tao. Sa Espiritu na yan, mga kapatid. Kung hindi isang Espiritu lang sabi ng Biblia, hallelujah, one Lord, hallelujah, one faith, hallelujah, one baptism, hallelujah, and one Spirit, hallelujah. Tulungan tayo ng Diyos. Acts chapter 2. Let us begin in verse 1. Dito po na-establish ang church ni Jesus Christ sa kapitulo na ito. Okay? Sa gospel, tinawag sila. Ayan. Tinawag sila. Pero dito, ayan, dito na na-establish, mga kapatid, ang church. Kaya ang church ay, ayan, katulad yan. Huwag mo sabing church, hindi ka mahilig manalangin. Kaya pag sabihin mo, pastor, kasi relihiyoso lang ako. Okay yun, okay yun. Kahit huwag ka nang manalangin kung relihiyoso ka. Pero kung sabihin mo, kami talaga at pastor ang church ng Panginoon. Pero pag hindi ka nananalangin, huwag mong sabihin ganon. Dahil itong church na ito, 10 araw silang nananalangin. Oh. Tuloy-tuloy. Oh, kaya ako, hindi ako makidebate dyan. Pag sabihin mo, pastor, hanak talaga nga mamati ti Biblia. Baybayan ka. Jura, yan yan. Oh. Mayat niya, Brother Jose niya, gawin mo. Ibagam nga, si ka-teachers nga may salakan, siguraduam nga,
parehas tayong pagpagnaan. Ulit mga kapatid, kaya pag may encounter tayo na hindi kami church ng Panginoon, ano kami, relihiyon lang kami. Okay lang yun. Kahit na ano pang bautismo, kahit pangalan ni Lola mo pa yung bautismo, walang problema yun. Walang mali doon pag gano'n. Magiging mali lang pag sinabi nilang kami yung tunay na church. Tapos ibang ginagawa sa Biblia. Malinaw ba yun mga kapatid? Malinaw yan mga kapatid. Habang binubuksan natin mga puso't pakinig, papasukin natin itong salita ng Diyos sa buhay natin. Na magsisilbing pagkain, kaunawaan at kalakasan ng ating buhay. When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly, there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Then there appeared unto them divided tongues. Bawat isa sa kanila ay mayroong dumating mga kapatid. Yung hangin, mayroong nagpakita, bawat isa na bahagian ng apoy mga kapatid, na para bagang dila na apoy. As of fire, and sat upon each of them. Bawat isa sa kanila mga kapatid. Ito yung gusto kong mangyari mga kapatid. Hindi yung may nare-revive na 2, may nare-revive na 5, may nare-revive na kalahati, yung iba walang nararamdaman, mga kapatid. Dito sa kanila, lahat sila ay pinuntahan nitong apoy na ito. At ang pagdating ng verse 4, mga kapatid, and they were all filled with the Holy Spirit. Hindi nila naramdaman lang yung banal na Espiritu. Sila ay napuspos. I said the church, mga kapatid, are filled with the Holy Spirit. At ang patunay ng church ay tumanggap, and they began to speak with other tongues as the Spirit gave them the utterance. Kaya noong unang nag-church ako mga kapatid, narinig ko yan, may nag-speak in tongues sa tabi ko. Umiyak ako, medyo napatigil ako, Sister Priscilla, tumigil ako. Anong sinasabi nito ako? Hindi ko maintindihan. Tumigil ako. So yun pala, may katabi akong tatay mga kapatid, nakaluhod ako. May tatay doon, nakaluhod din mga kapatid. Nagsasalita siya, hindi ko maintindihan. Nagsasalita yung tatay, hindi ko maintindihan. Sabi ko, tumigil ako. Tinignan ko siya, ano kayo sinasabi nito? Yun pala ang pruweba na ang banal na Espiritu ay nakapasok na mga kapatid sa puso ng tao mga kapatid. Purihin ang Diyos because out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano yung nasa puso mo, lalabas dito sa bibig, mga kapatid. Purihin ang Diyos sa araw na ito, mga kapatid. Hallelujah. Maluwalhati ang Diyos sa pagkabasa ng Kanyang salita. Ang pamagat ng mensahe ng Panginoon sa araw na ito as we celebrate the outpouring of the Holy Ghost this Sunday, ang pamagat ng mensahe ay Holy Spirit Filled Church. Ang church ng Panginoon, mga kapatid, ay Holy Spirit or Holy Ghost filled church. Ang church ng Panginoon, hallelujah, inuulit ko, ay puspos ng banal na Espiritu, mga kapatid. Purihin natin ang Diyos, mga kapatid, hallelujah. Praise God, praise God, praise God. God bless you. Pwede na kayo makaupo, mga kapatid.
Sabihin mo sa katabi mo, tanggapin natin ang pangako ng Diyos. Sa araw na ito, sabihin mo, hallelujah. That is declaration of faith. Sabihin mo, tanggapin natin ang pangako ng Diyos. Hindi bukas, hindi next year, hallelujah. Sa araw na ito, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, by faith, God answers prayers. Hallelujah. Purihin ang Panginoong Diyos. Purihin ang Panginoon. The most powerful group of people in the world is the church. Kung may mga grupo sa mundong ito na may kapangyarihan, may lakas, may puwersa, walang iba ang church ng Panginoon, mga kapatid. Bakit? Dahil ang church ng Panginoon ay hindi lamang mga taong nagsama-sama, mga kapatid. Kung hindi ang church ng Panginoon, ayon sa Biblia, pag binasa natin sa Ephesians, ang church ng Panginoon ay ang kanyang katawan. Kaya nga, hallelujah, yan ay kanyang babalikan isang araw, mga kapatid. Amen. Sabi ko, ang Panginoon, babalikan niya ang church, mga kapatid. Hindi ang relihiyon, mga kapatid. Dahil ang church ay katawan ni Kristo. Kaya yung sinasabi ko kanina, hallelujah, ay mababasa rin natin dito sa Mateo, chapter 16, verse 18. Ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, kay Pedro, sabi niya, and I also say to you, that you, Peter, sa harap ng ibang mga alagad, nandoon yung mga ibang alagad. Kaya nga, maraming relihiyon ngayon, Inang Veronica, pag tinatanong, sino ang founder ninyo? Ang sasabihin nila ay si Pedro. Ayan. Kasi alam ng lahat, ayan, alam ng lahat, na si Pedro ay itinalaga ng Panginoon. Sabi ng Panginoon dito sa Matthew 16:18, and I also say to you, Peter, sa harap ng ibang mga alagad, sa harap ng 11, sabi ng Panginoon kay Peter, and upon this rock, I will build my church. Mali, mga kapatid, pag ang tinuturo ng Panginoon ay bato sa lupa. Hindi sinasabing, upon this rock, I will build. Hindi yun, mga kapatid. Upon this rock, I will build the church. And the gates of hell shall not prevail against it, mga kapatid. Hindi niyo yata naiintindihan. Sabi ko, ang church ng Panginoon ay tinatag niya, mga kapatid, sa ibabaw ng batong ito. Di ba sabi ko na Sunday, that the rock was Christ, mga kapatid. Ang bato ay si Kristo. At ang sabi niya, walang kapangyarihan, hallelujah, ang Hades sa church na ito. Bakit? Because the church is the body of Jesus Christ. Hallelujah. Walang kapangyarihan ang kaaway kung ikaw ay church ng Panginoon, mga kapatid. Walang kapangyarihan ang karamdaman kung ikaw ay church ng Panginoon. Walang kapangyarihan ang kamatayan, mga kapatid, kung ikaw ay church ng Panginoon. Ano mang masamang espiritu at mga demonyo ay walang laban sa iyo kung ikaw ang church ng Panginoon, mga kapatid. Kaya sabihin mo sa sarili mo, kailangan maging church ka ng Panginoon. Hallelujah. Sabihin mo sa sarili mo, kailangan maging church ka ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan, sabihin mo, maging church tayo ng Panginoon dahil wala nang ibang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos sa mundong ito kung hindi ang Apostolic Church of the Lord Jesus Christ.
ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Sige, palakpakan natin, buksan natin ang ating mga labi. Hallelujah! Let us be proud. Hallelujah! We are part of the church of Jesus. Woo! Hallelujah! Lugtang na maniwan mo, yaman ka! Praise God! Kaya naging part ako ng Apostolic Church, iyak ako ng iyak, mga kapatid. Bakit? Sa kinadami-dami ng relihiyon. Kaya tingnan ninyo yung paglilingkod ko sa Panginoon, alam ninyo kung anong mga problemang nangyari sa buhay ko. May mga nagrebelde, may mga pasaway, meron pang mga meron pa yung iba pupunta para inisin ka Ipapakita nilang pasaway sila para inisin si pastor. Ay mga kapatid, wala na. Dahil ang puso ko'y punong-puno ng pagpapasalamat na makasama sa church ng Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Hallelujah. Kung ayaw nila, diwag. Hallelujah. Basta hanggang nandoon ako, hallelujah, sa church ng Panginoon, ang puso ko'y punong-puno ng pasasalamat. At kung ang puso mo'y punong-puno ng pasasalamat, gagawin mo ang magagawa mo para sa kabutihan ng Panginoon. Hallelujah. At kalawalatian ang kanyang dakilang pangalan, mga kapatid. Hallelujah. Kaya alam ko yung nagpapasalamat sa Diyos. Alam ko yan. Hindi yung thank you Lord. Marami na yun, nagsabi. Pero yung totoong nagpapasalamat sa Diyos, mga kapatid, mararamdaman mo yan. Makikita mo yan, mga kapatid. Hallelujah. Na may ginagawang bagay sa kabutihan ng Diyos, mga kapatid, at tinanggap niya sa buhay niya. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Libo! O yung mga bisita natin, ang relihiyon sa mundong ito ay libo. Ang church na tinatag ng Panginoon, iisa. So mas maraming tsansa na ang tao ay wala sa tamang church, pero nasa relihiyon. Yeah. Sabi ko nga, pag tinuruan ka ng relihiyon, di ba may mga relihiyon nagsasabing, hindi mag-aasawa yung kanilang respetuhin natin yon. Nagbubunyag ng ganito, respetuhin natin yon. Huwag lang nilang sabihin, ayan, na sila yung tunay na church sa Biblia. Naintindihan niyo, mga kapatid? Pwede, sasamba sila sa kahoy, sasamba sila sa bato. Kung relihiyon, okay yun, John. Huwag tayo makipagtalo sa kanila. Okay yun. Sige, sumamba kayo kahit sa mga marami. Sa India nga, pati hayop. Pag nagdadrive ka doon, Billy, merong baka naglakad doon, natulog sa kalsada, ay hindi mo bugaw, ang Orion day, diyan nga pumanaw. Dahil sa kanila, Diyos nila yon. Tayo, sabi ko nga, respetuhin natin yon, mga kapatid. Huwag lang nilang sasabihin, kami ang tunay na church ng Panginoong Hesus. Huwag lang naintindihan nyo? Kahit kayong mga satanista, may simbahan sila sa ibang bansa. Yung mga satanista, may simbahan sila. Mga antikristo, may simbahan sila, Brother Joseph. Pero huwag nilang sasabihin. Kaya pag nag-alay sila ng tao, nagsugat-sugat sila ng katawan nila, nagdudroga sila doon, respetuhin mo, yun ang paniniwala nila. Bahala nila sila sa Diyos at sa batas. Pero kung sasabihin nila na sila yung church ng Panginoon sa Biblia, hindi po pwede. Hindi tayo papayag, John. Hindi tayo papayag. Gawin na nila yung relihiyon nila. Kahit sino pa yung relihiyon. Kahit 3 ang Diyos, kahit 10 ang Diyos. Sige, gawin ninyo. Huwag mo lang sasabihin na pareho kami ni pastor ng church. Wala. Mali, mga kapatid. Dahil sa Biblia, hallelujah, nandito natin matatagpuan, hallelujah, ang tunay
na tinatag ng Panginoon na church. Hallelujah. At salamat sa Panginoon. Hallelujah. Sa kinatabi namin ng relihiyon. Hallelujah. Ay tinuruan tayo ng Panginoon na maunawaan ang kanyang salita sa tulong ng banal na Espiritu ng Panginoon. Kaya, kahit i-memorize ng tao ang Biblia, kung walang banal na Espiritu ng Panginoon, hindi yan makasunod, mga kapatid. Yung tinuro ko dito nung Thursday, sabi ko nga, nag-aayos sila Junjun dito at si Brother Rolis. Gusto yung sumama ka ako? Pag matatapos nyo pa ba yan, hintayin namin kayo. Dahil doon, tinuro ko, mga kapatid, kung ano ang tao sa mundong ito. 3 klase tayo. Oh. 3 ang tao. Okay? May natural man, ordinaryo. Pag ordinaryong tao, ayaw nila yan. Mga bisita, makinig kayo ha. Ang ordinaryong tao, ayaw nila ng Biblia. Hindi dahil sa hindi sila naniniwala. Ayaw nila ng salita ng Diyos. Hindi dahil sa hindi sila naniniwala. Wala kasi silang alam. Kaya hindi sila susunod kasi wala silang alam. Hindi ibig sabihin ayaw nila. Hindi sila makasunod. Kaya nga, pag niyaya mo silang mag-church, hindi sila pupunta eh. Kasi wala silang alam. Ito yung pangalawang matindi, mga kapatid, karnal. Yung karnal, masama naman ang iniisip. Ayan. Kaguluhan. Pagkagalit, envy. Ayan, mga inggitiro masyado. Masyadong inggitiro, dapat kami lang dyan. Hindi po pwede yun. Doon naman, ang taong karnal, doon galit ang Diyos. Dahil ang iniisip lang ng taong karnal ang kanyang sarili. Pag wala siyang pakinabang, hindi yan gagalaw. Hindi yan. Ang karnal ay puro sarili, puro kaguluhan. Ang sabi ng Biblia, ang karnal, galit ang Diyos dyan. Ito naman yung isa, mga kapatid. Dapat dito tayo makapasok. Yung spiritual na tao. Ayan. Yung spiritual na tao, yung taong tumanggap ng banal na Espiritu, at pag tumanggap ka ng banal na Espiritu, naiintindihan mo ang salita ng Diyos sa buhay mo. Tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. Amen. Dahil sabi ni Pablo, tinuro ko sa kanya, sabi ni Pablo, pag-aralan niyo ang mga araw, ang mga linggo, ang mga buwan, ang mga panahon, ang mga taon. Sabi ni Pablo, baka ako ay nangangaral sa inyo, ako ay nagtuturo ng walang kabuluhan. Dahil kung ang tao ay ordinaryo lang, wala yan. Unada to yung word of God, Sister Priscilla, kalokwan dayta. Sabi ng Bible. Di taong ordinaryo, kalokwan dayta. Yung mga tao, hindi yan magbibigay, kalokwan yan. Tithes and offering, kalokwan. Sa ordinaryong tao, hindi. They are more on reasoning. Yan. More on logic. Pag ginamitan mo sila ng Biblia, hindi totoo yan. Kasi nga, foolishness sa kanila yan, mga kapatid. Lalo na yung karnal. Ayaw sumunod yan, mga kapatid. Lalaban yan, karnal. Kaya galit ang Diyos sa karnal. Tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. Nawa sa church, mga kapatid, hindi tayo maging ordinaryong tao lang. Kaya tayo nandito. Hindi tayo maging karnal, mga kapatid. Kaya tayo nandito. Brother Jose, nandito tayo para maging spiritual tayo, mga kapatid. Hallelujah. Na nakakaunawa sa mga salita ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat sa banal na Espiritu. Pero paano ba talaga na-establish ang church? Ayan. Paano ba talaga? So sabi ko kanina, bago natin binasa yung text, dumating ang Panginoong Hesus sa mundong ito. Dumating siya isang anyong alipin. Kaya nga hindi niyo maririnig na sasabihin niya, Diyos ako. Hindi niya sinabi yun. Puro, sabi niya nga sa Bible, sa mga hindi mananampalataya, ang Panginoon ay laging gumagamit ng talinghaga. Ganyan ang Panginoon.
Hindi niya ibibigay ang bagay sa taong ayaw talagang tanggapin. Di ba? Kaya yung tao, pag ayaw, binigyan mo, makikita mo na lang yon, mamaya naglalakad ka, nakita mo yung binigay mo sa kanya, nandyan na sa baba, naitapon na. Kasi sa kanya ay hindi mahalaga yon. Kaya kung yung tao, binigyan mo ng mahalaga, mga kapatid, alam mo kung saan yun, itatago niya yun. Ay ang Panginoon, alam niya yung mga nilalaman ng puso ng tao. Kaya hindi niya sinasabi ng diretsyo, mga kapatid. Makinig kayo. Binibigay niya lang ang mga misteryo at kaunawaan sa mga pusong uhaw at handang tanggapin ang kaunawaan ng katotohanan, mga kapatid. Kaya kahit anong aral mo, kung nakikita ng Diyos yung puso mo, mga kapatid, na walang lugar sa kaunawaan ng Panginoon, hindi mo mauunawaan, mga kapatid. Ngunit kahit sino ka pa at kahit saan ka galing, kung makikita ng Diyos na may lugar siya sa puso mo, mga kapatid, hallelujah, magkakaroon ka ng kaunawaan at makikilala mo kung sino ang tunay at nag-iisang Diyos. Praise God. Kaya nung dumating siya dito, nasumpungan siya sa bilang alipin, ayan, tao. Ay nung sinabi niya, ako at ang Ama iisa, ang daming nagalit. Pupulot sila ng bato at sabi nila, babatuin nila siya. Si Jesus. O, ganyan ang tao. Yan yung sinasabi ko kanina. O, ganyan ang tao. Pag yung tao is spiritual, hindi pupulot ng bato yon. Sabi nila, purihin ka, Panginoon. Di ba? Ito na yung mga taong ordinaryo, pumulot ng bato. Sabi ni Lord, bakit niyo ako babatuhin? Ang dami kong ginawang mabubuti, sa mabubuting gawa niyo pa ako babatuhin? Sabi niya, hindi ka namin batuhin sa mabuting gawa. Hindi kami nakikipagtalo sa mabuting gawa, okay yan, kunada. Ngunit ikaw, sabi ng mga tao, ayan, ordinaryong tao, bilang tao, ginagawa mo sarili mong Diyos. Ayaw nila. Kaya nga, di lalo na pag sinabi ni Lord sa mga Hudyo, ayan, ang Hudyo ay naniniwala na ang Diyos ay Espiritu. Binasa ni Junjun yan kanina. Ang Ama ay naghahanap ng sasamba sa Espiritu at katotohanan dahil ang Diyos ay Espiritu. Pag sinabing Espiritu, hindi nakikita. Parang hangin, hindi nakikita, ngunit nararamdaman, mga kapatid. Tanungin mo nga yung sarili mo, may nararamdaman ka pa ba? Tanungin mo nga, tignan mo nga. Brother Joseph, may nararamdaman ka pa ba? Ang ganun mo. Sige, lahat tayo, mga kapatid. May nararamdaman pa ba tayo? Meron pa ba? Dahil ang Diyos ay parang hangin. Hindi nakikita, ngunit nararamdaman. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Ay kailangan lagi mong nararamdaman ng Panginoon dahil hindi mo siya nakikita. Pero pag nararamdaman mo siya, ibig sabihin, nandyan lang siya sa iyong tabi, mga kapatid. Sabi ko, nandyan lang siya sa iyong buhay. Ay kailangan maramdaman mo siya. Hindi mo siya nakikita. Kung nakikita siya, kahit di mo na siya maramdaman, nakikita mo diyan ka pala, Lord. Problema mo hindi. Kailangan, ayan, ang goal mo, maramdaman mo siya lagi. Shall we say, praise the Lord? Nung dumating siya sa mundong ito, ayan, sabi niya, pinangaral niya ang kaharian ng Diyos, at para maitatag ang kaharian ng Diyos, kailangan merong representative. Kaya kayong mga nauna, ituturo ko ito isang araw, tayo dapat ang maging representative sa mga tao dito sa Santa Cruz. Makinig kayo, mga kapatid. Dito, mga nauna. Yung mga nauna, ay ayusin natin ang ating paglilingkod. Dahil tayo ang magiging representative ng kaharian. Kung ano ang pamumuhay sa kaharian. Mga kapatid, ano ang pinakamahalaga sa atin? Ano ang takbo ng isip natin? Ano ang takbo ng buhay natin? Pag-aralan mo na yun, Brother Joseph. Brother Joseph, pag-aralan natin.
Para pag may mga bisita, may mga bago na yan, matuto sila, ganito pala. Kaya, matuto kayo, sumunod tayo, mga kapatid. Kailangan tayong maturuan sa pamumuhay ng kaharian. Kaya, ang ginawa ng Panginoon, tumawag siya ng mga alagad. Ayan, dami, nung unang dami, libo-libo, may 70. Ang pinakaalam nating alagad ay yung 12 disciples, mga kapatid. Ayan. At doon na nagsisimula, na ang Panginoon ay mag-i-establish siya ng church. Ayan. Nagsisimula yan sa imbitasyon. Mga kapatid, magbasa kayo ng Biblia. Inimbitahan din lang ng mga ibang alagad yung kasama nilang alagad. Halika, sabi nila. Nakita namin yung nasusulat. Ayun siya, nandoon siya. Halika, sumama ka sa amin. Nandoon siya. Mga kapatid, kaya napakahalaga ang taong maimbitahan na makilala nila at marinig, maunawaan nila, mga kapatid. Hallelujah! Na ang Panginoon ay tumatawag. Kaya ang church, makinig tayo, na ang church ay hindi kaagad na-establish nung tinawag niya na yung mga alagad. Hindi pa, Hindi pa. Okay? Nung tinawag niya, mga kapatid, yung mga alagad, tinuruan niya sila. Ayan. Kung tayo ay church, magpaturo tayo, mga kapatid. Ano bang turo ng Panginoon? Ano bang salita ng Diyos? Kailangan natuturuan tayo. Para pag may na-encounter tayo sa labas, hindi yung puro si pastor na lang ang sasagot. Pastor, sabi nila. Kaya nga tayo tinuturuan para tayo ay merong direksyon sa buhay. Ito ang direksyon ng buhay natin. Kaya pag may nagsabi, hindi, ganito yung nasa Bible Ganito yung nasa Bible. Bakit ang iingay ninyo? Anong sagot nyo? Basta na. Pakabait na lang, kanwari. Si Lord sabi, mag-aabang si Lord sa'yo. Sige, sabihin mo ba't kayo maingay? Ikatakot ka sa tao, tatakot ka. Pastor. Pag may nanggugulo sa pananampalataya ninyo, may nanggugulo sa pagsunod ninyo sa church, pagsunod sa kalooban ng Panginoon, wala na, tapos na. Pastor, galing sa amin si Dimonyita, pastor. Tapos, walang pagsasaway. Balik ka na lang, kapatid. Sa susunod. Lahat, mga kapatid, wala. Kaya nga tayo tinuturuan. Kaya sila ay tinuruan ng Panginoon nung tinawag sila. Nagtuturo ang Panginoon sa maraming tao. Andoon yung mga alagad. Tapos pag alis ng mga tao, mga kapatid, ipapaliwanag ng Panginoon sa mga alam yung ibig sabihin ng tinuro ko ganito. Kaya ang Panginoon, mga kapatid, nung tinawag niya, ang church, called out once, pinili niya, hiniwalay niya. Hindi pa na-establish. Tuturuan mo na, hindi porket nabautismuhan ka na, church ka na, hindi pa, mga kapatid. Hindi pa. Kaya nga yung iba, hindi pa nila alam gagawin nila Hindi nila alam. Yung mga bago, lalaban pa yan. Kasi hindi nila alam. Yung respeto, hindi nila alam. Hindi pa nila alam. Dahil hindi pa sila naturuan hindi pa. Kaya ang mga bago, feeling nila yan, magaling. Kasi alam nila lahat. Pero pag naanaw-nawa nila, naku, wala pala akong alam. Habang tumatagal tayo sa Panginoon, mga kapatid, wala pala tayong alam. Kaya habang tumatagal ka, natatanggal yung yabang, mga kapatid, dapat. Hindi habang tumatagal, payabang ka ng payabang, mga kapatid. Hindi yun ang alagad, mga kapatid. Okay, so natuturuan. So na-establish na yung church nung naturuan sila, mga kapatid. Nung naturuan sila, na-establish na yung church.
Ah? Hindi pa. Hindi pa. Dahil pagkatapos silang turuan, mga kapatid, isasama sila ng Panginoon. O, halika, tignan ninyo. Ayan. Papakita ng Diyos yung kapangyarihan niya. Ayan. Tapos may mga time, mga kapatid, maiwan kayo dyan, sumama kayo sa akin. James, John, and Peter. Itong tatlo, meron silang nakikita na hindi nakikita ng iba. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan. Nakikita nila, hindi kasama yung iba. So ang Panginoon, mga kapatid, tinawag sila, hiniwalay. Pangalawa, tinuruan sila. Tapos pinakita ng Panginoon. Nagbigay siya ng halimbawa sa kanila. Nagbigay siya ng halimbawa. Yan, pag-pray natin, ganyan. Gumagaling, mga kapatid. Nagpakita ng mga milagro ang Panginoon. Minsan, sabi ko nga, sinasama yung tatlo, walang alam yung iba. Walang alam yung siyam, walang alam, mga kapatid. Yung tatlo, si James, si John, si Peter, mayroon silang alam. Nung nagpakita, sinama ng Panginoon sa bundok, Mount Transfiguration, nagpakita doon si Elijah at si Moses, mga kapatid. Nakita nun, James, John, and Peter, hindi nakita nung siya. Kaya nung sinulat ni Matthew, kinuwento lang sa kanya yun. Sinulat ni Matthew, kailangan may isulat ko ito. Hindi inggitan, mga kapatid. Bakit Panginoon? Si Pedro, si James, si John lang. Hindi ganun ang ugali ng mga alagad. Amen. Kung hiniyaya ka ng Panginoon, gawin mo yan, magpasalamat ka doon. Hindi mo kailangan, bakit? Pati dapat ako. Bahala kayo dyan, ayaw ko na. Pero si Matthew, hindi siya kasama doon. Pero nung narinig niya yung tatlo na kukwentuhan, nangyari sa inyo yan? Kailangan may sulat ko yan. Hindi ako maiinggit. Hindi sasama ang loob ko. Naturuan tayo ng Panginoon. Yan yung hinahasik ng demonyo, mga kapatid. Dito noon pa. Tatlo na yan. Hate, bitterness, at envy. Yan. Sa sobrang inggit, kailangan hindi sila. Dapat sama-sama kami. Ayan. Pag hindi ako tatayo, hindi rin sila tatayo. Ganyan, mga kapatid. Yan ang demonyo, mga kapatid. Kailangan may kaguluhan, may pag-aaway. Ang daming galit sa akin Dito ko lang naranasan yon. Dito ko lang naranasan yon. Kunting kibot ko lang, galit na. Sabi ko, ano bang ginawa ko? Ba't ako galit? Yun pala, may mga espiritu na sila. Kinokorek mo na dapat pag kinorek ka, magpasalamat ka. Pero kung may masamang espiritu ka, galit ka, kusilapan na ka pa yan. Andito ko lang nasubukan yon. Nangangaral ka, kinukusilapan ka, mga kapatid. Dito ko lang nasubukan yon. Salamat, wala na sila, mga kapatid. Tingnan nyo nga yung katabi mo, baka nandyan pa, mga kapatid. Yun yung hinahasik ng demonyo dito, na espiritu, para hindi kayo makinig. Hindi kayo susunod. Dahil takot ang kaaway na maging church kayo ng Panginoon because the most powerful group of people in this world is the church of Jesus Christ. So nung pinakita ng Panginoon yung halimbawa, yan, mga kapatid, established na yung church, hiniwalay sila, they are called out once, pinili, tinuruan, mga kapatid. Jesus taught them mga lessons, Word of God, mga pagtuturo ng Panginoon. And then, nagpakita ng Panginoon ng example, mga kapatid. Hallelujah. Pagkatapos nung nakita nila example sa Panginoon, established ng church o hindi pa? Na-establish na? Pwede na silang iwanan? O hindi pa? Sagot, mga kapatid. Sagot, mga kapatid. Bumubuka yung bibig, walang tunog, mga kapatid. Dito ko believe din sa inyo. Isa pa dyan, believe ako kumakanta na walang tunog. Believe ako, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. Ayan, hindi Panginoon naiisip natin pag sarili at saka yung ibang tao. So establish lang ang church, pwede nang iwanan? Hindi pa. Dahil kailangan nila ng OJT, mga kapatid. Ayan. On the job training. Ayan, yung pang-apat.
Sabi ng Panginoon sa Luke chapter 10, dito yung pinadala yung 70, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, after these things, the Lord appointed 70 others also, and sent them 2 by 2. Ayan. Hindi solo-solo. Amen, may kasama. Kaya kapag nagbasa kayo ng Biblia, mga kapatid, hindi I, me, hindi, bihira. Ang maririnig niyo doon, they, them, us, we. Bihira yung isa, mga kapatid. Walang solo-solo. Lagi natin kailangan ng bawat isa, mga kapatid. Amen, hindi tayo nabubuhay sa sarili natin. Kailangan natin ang bawat isa, mga kapatid. Dahil kapag dalawa kayo, nagtuturo yung isa, yung nakikinig, mas marami pang nalalaman yung nakikinig. Kaya kapag hindi nasabi nung nagtuturo, pwedeng sabihin nung isa. Oh. Kaya nga dalawa-dalawa. Amen. Kailangan natin ng grupo. Sabihin mo, kailangan mo ng grupo. Sabihin mo sa katabi mo, may grupo ka na ba? Kasama tayo dapat sa grupo, mga kapatid. And he sent them 2 by 2 before his face into every city and place where he himself was about to go. Pinadala sila ng Panginoon. Pag sinabing OJT, mga kapatid, aalis kayo sa kwarto. Hindi yung puro blackboard yung makikita mo. Ganyan, 1 plus 2 equals, ganyan. Hindi ganon. Ito, pag hinaluan mo yung chemical ng ganito, hindi. Pag on the job training naman, you were going outside the room na. Oh. Di ba? Pag electronics ko pag sasakyan ko puro drawing lang yung makikita mo. Ito yung ilaw, ito yung wire pupunta sa ganito. Ayan, yung isang wire, itudok mo sa agong mo. Ayan, para mareing ka. Ayan. Ayan, no? Pero pag OJT na, hindi na yun. Wala nang blackboard. Doon na mismo. Ayan, parang sasakyan na makikita mo na. Ayan, itudok mo na talaga yung wire doon. Tapos mariing ka. Okay? Iba na. Mismo na. Hindi na drawing yung ipag-connect mo. Actual mo nang ikakabit, mga kapatid. Amen. Kaya lahat nung narinig nila, naituro sa kanila, at nakita nila, doon na nila gagawin. Marami na akong nakitang napahamak at nagulo at ginamit ng demonyo, inang Josephine. Alam mo kung bakit? May tinuturo sa kanila, nakikita na nila kung paano, ginagawa pa rin nila yung gusto kasi nila. Yan, ang nadidemonyo. Dahil pag pumasok sa yung demonyo, may kapangyarihan, iisipin mo, ay kahit pala hindi ako susunod kay pastor kaya ko? Yun ang tukso ng kaaway, mga kapatid. Yun ang tukso ng kaaway. Pero pag totoong tupa ka, hindi mo kaya pag wala kang kasamang pastor ng Panginoon, mga kapatid. Shall we say praise the Lord? Kung kambing ka, hindi mo kailangan ng pastor, Mary Rose. Pero yung tupa, mga kapatid, kailangan niya yan ng pastor na mag-aalaga sa kanya. Shall we say praise the Lord? Nung pinadala sila ng Panginoon, mga kapatid, they go actual in their workplace. Ayan, hindi dito ang workplace. Billy, mga kapatid, hindi tayo dito. Hindi dito ang workplace. Dito lang tayo tinuturuan. Ayan, ang blackboard dito. Ayan, ganyan. Ganito dapat ang ugali natin, mga kapatid. Pero pagdating sa labas, doon na natin i-apply yung ugali natin. Ayan. Naintindihan ninyo? Sana maliwanag ito, mga kapatid. Tinuturuan tayo. Anong dapat gagawin? Anong dapat gagawin? Dito yan sa church. Yan, nasa blackboard. Ayan, dito yan. Ganito ang gagawin. Brother Jose, ganito na ang pamumuhay natin. Hindi lang yung napugisan tayo, hindi lang yung naturuan tayo magdamit. Meron tayong tamang pananalita, tamang pag-iisip, tamang pamumuhay. Ayon sa salita ng Diyos, dito natin makukuha yun. Pero pagdating sa labas, actual na yun. Yan. That is our workplace sa labas. Bili sa labas. Pagkatapos silang lumabas, mga kapatid, nag-report sila.
verse 17 to 18, mga kapatid. And the 70 returned with joy, saying, Lord, even the demons are subject to us in your name. Hallelujah. So nung lumabas na yung 70, mga kapatid, sige, ginawa na nila yung napag-aralan nila. Oh. Ay wala kayong nakikita na milagro yung iba at kung ano-anong nangyayari. Hindi nila ginagawa yung naituro sa kanila. Hindi nila ginagawa yung nakita nila sa pastor nila. Oh. Kaya ibang resulta, mga kapatid. Kunwari, huli ko. Hindi naman Holy Ghost dahil makikita mo yung ugali, iba. Amen. Oh, sila, mga kapatid, tingnan ninyo ha. Oh. Nung ginawa nila yung tinuro sa kanila, ginawa nila yung nakita nilang ginagawa ng leader nila, pagbalik nila, mga kapatid, sabi nila, Lord! Woo! Bumalik yung 70, mga kapatid, nagre-report sila. Panginoon, basahin mong aming report. Sabi ng Biblia, kahit mga demonyo, hallelujah, ay napapalayas namin, Panginoon. Sabi niya, ang demonyo, hallelujah, ay subject sa amin sa iyong dakilang pangalan, Panginoong Hesus. Hallelujah. Maganda yung nangyari. Pag gagawin mo yung tinuro sa iyo at gagawin mo yung nakita mo, takot sa iyo ang demonyo. Hindi dahil sa iyo, dahil sa pangalan ng Panginoon. Kaya kapag hindi ka susunod, ayan, ha? Kapag hindi ka susunod at hindi mo gagawin yung nakita mo, kahit mag-Jesus name ka dyan, hindi takot sa iyo yung demonyo. Dahil katulad ka din niya, na hindi rin naman sumusunod sa salita ng Diyos. Oh. Pero kung ikaw ay kagaya ng mga alagad, hallelujah, tumutupad at gumagawa sa salita, tinuro sa kanila ng Panginoon, at ginagawa sa kanila yung inutos ng Panginoon, mga kapatid, hallelujah. Pag ginamit mo ang pangalan ng Panginoon, ang mga demonyo, hallelujah, ay mananakot, hallelujah, at magpapasakop sa iyong kapangyarihan dahil sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, actually, sabi ng Panginoon, I saw Satan fall like lightning from heaven. Hallelujah. Nung pinadala ko kayo, sabi ni Lord, nandito lang ako. Sabi niya, kayo lumabas kayo, ginawa niyo yung trabaho ninyo. Sabi ni Lord, habang ginagawa niyo yung trabaho ninyo, church, hallelujah, nakikita ko si Satanas, nauhulog siya, parang kidlat, hallelujah. Ganyan, kakapangyarihan, hallelujah, ang mga alagad ng Panginoon sa pangalan ng Panginoong Jesus. Paano mo mahuhulog yung demonyo kung hindi ka susunod? Paano matatalong demonyo? Oh, puro lahat lang nang gagawin mo yung gusto mo. Oh, Brother Joseph, magising-gising tayo dito. Tayo ay may kapangyarihan na wasakin ang kapangyarihan ng kaaway. Kailangan tayong susunod, hallelujah, at kailangan nating gawin ang pinapagawa ng Panginoon, at si Satanas ay mauhulog, mga kapatid, hallelujah. Glory to God. Simula ngayon, mga kapatid, hallelujah, ang Satanas sa Santa Cruz ay mauhulog dahil gagawa na tayo sa pangalan ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Lahat ng dinaya ng mangkukulam, lahat ng dinaya ni Satanas ay mapapalaya na at magiging mga taong lalapit sa pangalan ng tagapagligtas na si Jesus Cristo. Praise God. Shall we say praise the Lord?
Ngayon, mga kapatid, babagsak ng demonyo sa Santa Cruz. Hallelujah. Oh, yung iba hindi makaimik, kakampi yata. Sabi ko, babagsak na ang demonyo, mga kapatid. Hallelujah. Mawawasak na siya. Hindi dahil sa atin, kung hindi sa pangalan, hallelujah, ng Panginoong Jesucristo. Yes! In the name of Jesus. Ay, ang tanong, ito na. O so, bumagsak si Satanas, Sister Priscilla, okay na? Pwede nang iwanan yung church pag ganon? Pwede na? Bakit hindi pa, Sister Priscilla? Ano sagot niya? Kasi nahiwalay na sila. Naturuan na sila. Nabigyan na sila ng Lord ng halimbawa. At nung nag-on the job training sila, talaga gumaling yung mga tao. Bumagsak si Satanas. So pwede na silang iwanan, mga kapatid. Bakit hindi pa, Sister Priscilla? Ha? Kailangan magpatuloy kasi nga kapag may hangganan lang yung paglilingkod natin sa Panginoon, minsan yung iba hindi nagpapatuloy. Oh, kapatid ni Sister Priscilla noon, tinaningan ng Diyos. Ay, ng doktor pala. Sorry Lord, sorry. Patawarin mo ako, Panginoon. Tinaningan ng doktor. Sa October, matayan. Oh. Buti na lang, September, nag-church na. Dato yun, pinapausukan namin, mga kapatid. Sige, attend ka lang, kapatid. Sige, attend ka lang. Oh. Pinagaling ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Ang hina ng baga, pero nung pinagaling siya ng Panginoon, kaya na niya makipagsabayan. Lumakas na siya, mga kapatid. Praise God. Sa sobrang lakas, mga kapatid, andun na siya sa malayo. Kaya kulang. Hindi sapat na tinawag ka ng Panginoon, naturuan at nakita mo yung kapangyarihan niya, hindi sapat. Dahil marami pa rin nawawala dyan. Yung mga nawawala, ganon. Naturuan, nakita nila, mayroon na bang sakit sa puso, mga kapatid. Dami niyo nang narinig dito niyan, no? Di ba? Dito talaga ang totoo. Si Pastor lingkod ng Panginoon. Kunada, hindi punganay. Pinagaling ako ng Diyos. Hallelujah. Pero hindi pala sapat. Kulang pa, mga kapatid. Alam niyo kung anong kulang? Handa na ba kayo, mga kapatid? Hindi pa establish ang church, may kulang pa, mga kapatid. Dahil ultimo, mga alagad, ay bumalik sila sa dati nilang buhay, nag-isda sila, mga kapatid. See? Kasi mayroon pang kulang na isa. Kaya kapag may mga naliligaw, kahit naturuan, kahit nakapag-ministeryo na, dami kong pinangaral dito, mga kapatid. Kaya akala nila, alam na nila, no? May kulang pala. O akala nila, porkit, sige Brad, mangaral ka. O sige sister, mangaral ka. Sige, mag-form kayo ng ganito. Akala nila, alam na nila yung gawain. May kulang. Dahil yung mga alagad di rin nagpatuloy, hindi pa sila pwedeng iwanan. Ang sabi ng Panginoon, halika kayo dito. Sabi ng Panginoon, pumunta kayo doon sa Jerusalem. Hintayin nyo doon yung pangako. Dati silang takot, dati silang nawawala. Ganyan, mga kapatid. Meron pang kulang, mga kapatid. Alam niyo kung anong kulang? Hallelujah! Hindi pa sapat. Ulitin ko, hindi pa sapat. Kung nagpalayas ka ng demonyo, okay yan. Gumaling ka, okay yan. Naturuan ka, okay yan. Okay yan. Hindi ko sinasabing hindi. Okay yan. Kailangan natin lahat yan. Amen. Pero may kulang, mga kapatid. Meron pang isang kailangan.
para ma-establish ang church, mga kapatid. Dahil maraming mga tao pwedeng magtipon-tipon. Maraming mga tao pwedeng turuan ng salita ng Diyos. Maraming mga tao pwedeng mag-training, mga kapatid. Maraming mga tao pwedeng mag-fellowship, mga kapatid. Pero kung ang grupo ay walang Espiritu Santo sa buhay nila, mga kapatid, hindi yan church ng Panginoon. Sabi ko, mga kapatid, kahit sa ulawin mo pa yung Biblia, kahit alam mo pa yung mga procedure, kahit alam mo pa lahat ng bagay, kung wala kang Espiritu ng Panginoon, you are not the church. Ay sabi ng Panginoon, mga alagad, pumunta kayo sa Jerusalem. Hintayin ninyo doon yung pangako. Huwag niyo hintayin kung ano-anong pangako. Bigas, pera, kagalingan, hindi yon. Ang pinakamahalagang tanggapin ng tao sa mundong ito, Brother Jose, alam niyo kung ano? Hindi trabaho, hindi magandang buhay at kayamanan. Hallelujah. Ang pinakamahalagang tanggapin ng tao ay walang iba, ang Espiritu ng Diyos sa kanyang buhay, mga kapatid. Kaya ihanda mo yung puso mo sa umagang ito. Hallelujah. Dahil ang Diyos ay totoo sa kanyang pangako, mga kapatid. Oh, hallelujah. Ay nung sila'y nagkatipon, gusto nila yung pangako. Wala silang ibang panalangin kung hindi ang pangako ng Panginoon. Huwag tayong kung ano-anong pinapanalangin natin, kung ano-anong hinihiling natin, mga kapatid. Ang hinihiling nila, Lord, yung pangako mo, ibigay mo, Panginoon. Hallelujah. Desidido sila, mga kapatid. 10 araw silang nananalangin. Hallelujah. Walang trabaho, walang uwian. Magkakasama sila. Hallelujah. Iisang layunin, nagkakaisa sila. Nagkakaisa sila. Kailangan naming tanggapin ang pangako ng Diyos. Kaya kung magkakaisa tayo ngayong umaga, kailangan natin tanggapin ang pangako ng Diyos. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay tapat. Hallelujah. Ang pagdating ng araw ng Pentecostes, mga kapatid, hallelujah, habang sila'y nananalangin, ang Diyos na mabuti at tapat, hallelujah, meron silang narinig na ingay at meron paparapit na hangin, hallelujah, na rumaraga sa naririnig nila at mamaya may nagpakitang apoy sa bawat isa sa kanila at lahat sila ay nakapuspos ng banal na Espiritu ng Panginoon. Paano mo malaman ang nakatanggap ng Holy Ghost? Hindi! Ayan, hindi ganyan. Yung iba natumba. Matulog gayang. Hindi, sabi ng Biblia, pag na-receive mo yung Holy Ghost, magsasalita ka. Kaya nung prayer meeting ko lang narinig si Junjun nag-speak in tongues, mga kapatid. Dati hindi ko marinig, maintindihan. Puro ganun eh. Nilalapitan ko kaya kayo. Nilalapitan ko kayo. Hindi kayo ang magsasabi na naka-receive kayo ng Holy Ghost. Pastor, naka-receive ako. Oh, talaga? Hindi kayo. Oh, kaya noon ang dami dito eh. Pastor, naka-receive siya, no? Sigurado, oo, pastor. Oh. Nyok pala mga kapatid. Hindi gano'n. Anong Miyerkules lang Jun kita narinig, nag-speak in tongues si Jun. Praise God. Madaydayaw ti Apo. Dati puro ano eh. Hindi speak in tongues yun. Hindi speak in tongues yun. Yung naririnig mo din, Billy? Hindi speak in tongues yun. He speak in tongues. As the Spirit gives the utterance. Nagsasalita. Kaya nga sabi ko nung unang dating ko eh, doon kami sa altar eh, may narinig ako sa tabi ko nakaluhod na tatay. Tatay yun. Sabi ko, ba't? Sabi ko, yung mga bisita namin. Oh.
Huwag kayo magugulat ha. Dahil ako, hindi ko narinig ito eh. Kasi nakaload kami sa may altar ko. Mababa lang yan. Umiiyak ako ng iyak, mga kapatid. Sabang nakaload ako, narinig ako nagsasalita dito. Hindi ko maintindihan. Sabi ko, natahimik ako eh. Anong ginagawa nito? Ano ba sinasabi nito? Wala akong alam. Wala akong alam. Ganun pala yung sinasabi ng Biblia pag ang tao ay tumanggap ng banal na Espiritu. Pangalawa, may bunga yun, may resulta, mga kapatid. Amen. Sabi ko kanina, hindi sapat pag hiniwalay ka ng Panginoon, na isama ka dito, naturuan ka, nakareceive ka ng milagro, nagpalayas tayo ng demonyo. Hindi sapat, mga kapatid. Hindi pa iniwan ng Panginoon. Pero dito, mga kapatid, sa Book of Acts, nung na-receive na nila yung Holy Ghost, sabi ni Lord, okay na. Established na. Pwede na silang iwanan sa pagkatao ni Jesus dahil ang Espiritu ko ay nasa puso na nila. Alam ninyo, mga kapatid, tingnan ninyo ha. Kaya nga, kahit hindi na dumating ang Panginoon sa kanyang pagkatao, ang church ay nagpapatuloy. Bakit? May kapangyarihan ang church na magpatuloy dahil sa banal na Espiritu ng Panginoon. Makinig kayong lahat. Kung yung mga umalis, totoong nakareceive ng Holy Ghost, isang araw, babalik sila dito, hahanapin nila yung pakiramdam ng presensya ng Panginoon. Kung totoong Holy Ghost yung tinanggap nila, tuturuan sila ng Panginoon na magpakumbaba, tuturuan sila ng Panginoon na magsisi, at tuturuan sila ng Panginoon na magpasakop kung totoong banal na Espiritu. Pero kung nanggugulo, hindi banal na Espiritu yun. Tuturuan kayong magalit, hindi banal na Espiritu yun. Tuturuan tayong magkagulo, hindi yun banal na Espiritu. Yun ang Espiritu ng kaaway, mga kapatid. Kaya ang kulang, pag ikaw ay tinawag, ikaw ay naturuan, ikaw ay nakakita ng halimbawa, paano ba yung ginagawa ni pastor? Ay, ganun pala. Pag nag-pray siya ng pagkain, ganun. Pag nag-pray ng offering, pag nag-pray na, ay, ganun pala. Pag kumanta, ganun pala. Hindi ka kaya. Ano yung kanta nyo kanina, mga kapatid? Mabilis tapusin, mga kapatid. Be it unto me according to your word, according to your promises, I can stand secure. Carve upon my heart. Ganito kayo. The truth that sets me free. Minsan nakikialam ako para makita ninyo yung tama. At sumunod kayo, mga kapatid. The truth that sets me free. According to your word, O Lord, be it unto me. Hallelujah. Kailangan pala mapuspos, tamang-tama yung panglima, mga kapatid, correct. Kailangan ng ganito, mga kapatid. Mahiwalay tayo, maturuan tayo, matraining tayo. Ito yung huli, mapuspos ng banal na Espiritu. Alam niyo ba, mga kapatid? Hallelujah. Wala nang makakapigil sa church. Ano man ang pagsubok, ano man ang atake ng demonyo, ano man ang gawa ng kaaway, hanggat ang Holy Ghost ay nasa church, mga kapatid, magpapatuloy, 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 dahil sa Espiritu ng Panginoong Diyos. Hallelujah! Meron akong magandang balita, mga kapatid. Nandito pa rin sa atin ang Espiritu ng Panginoong Diyos. Hallelujah!
Guguluhin ng kaaway ang pagtuturo minsan. Guguluhin ng kaaway ang pagtitipon minsan. Guguluhin ng kaaway ang mga tao minsan. Pero hindi niya kayang guluhin, hallelujah, ang presensya ng Panginoon. Hindi niya kayang pigilan. Minsan nabipigilan ka ng kaaway. Minsan nabipigilan ng demonyo ang mga bagay-bagay. Pero ang Espiritu ng Diyos ay hindi pwedeng pigilan ng kaaway. Purihin ka, Panginoon Jesus. Thank you, Holy Spirit. Makinig rin lahat. Merong dalawa na kailangan pumasok sa buhay natin pag tayo nasa church. Dalawa. Huwag mong harangin. Huwag mong pigilan. Dalawa ito. Huwag mong pipigilan itong dalawa na ito. Ito yung siguradong nandito na. Pag aaten kayo ng church, ito yung dalawang siguradong nandito. Huwag niyong pipigilan. At least talagang naramdaman yung naglingkod kayo sa Panginoon. Huwag niyong pipigilan itong dalawang ito na kailangan pumasok sa buhay natin sa bawat pagtitipon. Unang-una ang salita ng Diyos, mga kapatid. Huwag tayong pupunta dito para kontrahin. Ang trabaho natin ay maturuan at tanggapin natin ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. So we say, praise the Lord. Kailangan ng hangarin natin. Tayo ay tatanggap ng salita ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga kahit nabasa na natin ang Biblia, narinig na natin ng matagal, ang kailangan natin gawin sa pagkakatipon ay papasukin ang salita ng Diyos hindi lang sa ating pandinig, kundi sa ating mga puso. Kaya sabi ng Psalms, mga kapatid, tingnan nyo, 119 verse 11, Your word, Lord, hallelujah, I have hid in my heart, that I may not sin against you. Ganyan kahalaga ang salita ng Diyos sa puso ng tao. Amen. Mapapatawad tayo sa kasalanan at makakaiwas tayo sa kasalanan. Dahil sa salita ng Diyos. Sa bukod dyan, nandoon, we can be cleansed by the Word of God. Kaya huwag mong tutulugan. Huwag mo insultuhin ang salita ng Panginoon dahil tutulungan ka niyan may layo. Mga kapatid, sa lalang ng kaaway. Tingnan ninyo kung gaano kakapangyarihan ng salita ng Panginoon. Nung nangangaral si Pedro sa mga hintil, akala ni Pedro yung mga hintil ay hindi maliligtas. Kaya hindi niya tinuturo yung baptism in Jesus' name. Hindi niya tinuturo sa Acts chapter 10. Pero habang siya ay nagtuturo, mga kapatid, tingnan ninyo ha, itong mga taong ito, yung puso nila ay bukas na bukas sa salita ng Panginoon. Dahil sabi ng anghel, tawagin mo yung Pedro na yan, siyang magtuturo sa inyo. Kaya nung dumating yung mga ngaral, mga kapatid, hallelujah, pag alam mong meron kang mga ngaral na galing sa Panginoon, buksan mo ang iyong puso sa salita ng Diyos. Kaya nung dumating si Pedro, mga kapatid, bukas na bukas yung puso nila dahil sabi ng anghel, yan ang magtuturo sa inyo, makinig kayo. Nung nakikinig sila, inang sabi ng Biblia, verse 44, Acts chapter 10, sabi dito, while Peter was still speaking these words, hallelujah, the Holy Spirit fell upon all those who heard the word of God. Bakit yung iba, Brother Oli, hindi pala tumatanggap ng Holy Ghost? Hindi nila tinatanggap yung salita ng Diyos. Kita niyo yan? Nabasa niyo yan? JB? Ha? Iba, walang nararamdaman. Bakit? Yung palang salita ng Diyos, hindi nila pinapasok. Kaya hindi sila na-imumove ng salita ng Panginoon. Wala silang ka-emotion, wala dahil hindi nila pinapapasok eh. Dahil ang gusto nilang salita, salita ng babae, salita ng kitchen, salita ng game, salita ng kung ano-ano pa. Pero pag salita ng Diyos, ayoko. Kaya pag altar call na, wala na sa ayos. Pero sila, kahit mga hintil,
Sabi ng Psalms, mga kapatid, if you hid the word of God in your heart, hallelujah, makakaiwas ka sa kasalanan sa Panginoon, mga kapatid. Kaya nung nakikinig sila ng maayos kay Pedro, hallelujah, hallelujah, sa mga nakikinig kay Pedro, bigla silang napuspos ng banal na Espiritu ng Panginoon, mga kapatid, hallelujah. Ang sabi ni Pedro, sila rin pala ay napupuspos, sabi niya, kailangan din silang mabautismuhan sa tubig, sa pangalan ni Jesus. Ganon kahalagang salita ng Diyos. Kung wala ka pang Biblia, mag-ipon ka na ng pera mo. Bumili ka ng Biblia. Amen. Unang sahod ko ito, mga kapatid. Ang unang sahod ko, sabi ko, bibili ako ng shabu. Pag uwi ko sa probinsya namin, nako, tuwang-tuwa yung barkada ko, kunak-inang. Kaya nga may mga plano tayo eh. Buti na lang, may plano ang Diyos na mas maganda. Nakilala ko si Lord. Himbis shabu, ito na Hallelujah. Naghanap ako ng bookstore, hallelujah, Christian bookstore. Bibili ako ng Bible, hallelujah. Hindi yung kung ano-ano na yung nabili natin. Kung mayroon tayong unang bibilhin sa pera natin, hallelujah, walang iba ang salita ng Diyos. Ilalayo ka niyan sa kasamaan. At ilalapit ka niyan sa Panginoon mong Diyos na mabuti. Shall we say, praise the Lord? Pangalawa, mga kapatid. At alas 11 na. Mag-alas 11 pa lang naman. Sa ating pagdalo, ayan. Papasukin mo ang salita ng Diyos sa puso mo. At pangalawa, ito. Ang papapasukin mo sa buhay mo ay ang Espiritu ng Panginoong Diyos. Ang Holy Spirit, ang Holy Ghost, yan. Paki-off yung mga cellphone natin, mga kapatid. I-off natin. Paki-off. Paki-off, yan. Magiging sensitibo tayo sa banal na Espiritu dito, mga kapatid. Hallelujah. Yan, ang pinunta natin na sigurado sa church, meron. Kaya nagtataka ko sa iba, pag malungkot, walang gana. Iba siguro yung gusto nilang tanggapin. Pero sa church, pag dumulo ka, meron na itong dalawa na ito sigurado. Ang kailangan mo lang, buksan mo lang yung puso mo. At pag itong dalawang ito pumasok sa buhay mo, salita ng Diyos at Espiritu ng Diyos, ay sigurado uuwi kang matagumpay, mga kapatid. Shall we say, praise the Lord? Hallelujah. Dahil nakita natin, na-establish ang church nung napuspos sila ng banal na Espiritu. Kaya habang napupuspos tayo, habang nararamdaman natin ang presensya niya, hindi ba nakaka-encourage yun, mga kapatid? Na yun yung patunay na napatawad ka ng Panginoon. Banal ang Espiritu ng Diyos, banal ang Diyos. Kaya pag naramdaman mo siya sa puso mo, ibig sabihin, malinis ka sa kanyang harapan. Hindi yung, Lord, patawarin mo ako. Yun ang akala mo, pero mas maganda. Pag sinabi mo, Lord, patawarin mo ako, at naramdaman mo yung presensya niya, mga kapatid, at ikaw ay nagsalita ng iba't ibang wika, anong pakiramdam mo, ibig sabihin, tunay nga, binatawag ka na, at binanal ka na ng Panginoon dahil sa Espiritu ng Diyos. Salamat sa Espiritu ng Panginoon. Na-establish yung church, mga kapatid. Amen. Sa Titus chapter 3 verse 5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us, through the washing
of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Kaya nga, hindi pwedeng pag natanggap mo, tapos na. Kailangan pag natanggap mong Holy Ghost, ang susunod mong gawin, ayan, ang susunod mong goal, ay mapuspos ka ng banal na Espiritu. Amen. Dahil yun talaga ang magbibigay ng kapangyarihan sa buhay mo. Yun talaga ang magbabago ng buhay, mga kapatid. Kaya ako alam ko, yung mga taong may puspos na Espiritu, alam ko yan. Nasubukan ko yan eh. Mga kapatid, kaya nga hindi po pwede. Nasasabihin ng tao, Pastor, napuspos ako. Pastor, sumasa akin ng Diyos. Pastor! Ay, nako mga kapatid. Makikita yan. Dahil ang taong puspos ng banal na Espiritu, mga kapatid. Hallelujah. Ito ay magkakaroon ng bunga ng Espiritu Santo. Alam niyo kung gaano kahalaga ang bunga? Ang bunga ng Espiritu Santo, yan yung totoong magbabago sa atin. Yan yung magtuturo sa atin na manatili, mga kapatid. Yung bunga. Kaya pag mayroon daw silang Espiritu Santo at hindi na sila nagpapakita sa church, hindi tayo maniniwala doon, mga kapatid. Dahil pag may bunga yung Espiritu Santo, mananatili yan. Love, joy, peace, long-suffering, gentleness. Hindi mo mababago yan, mga kapatid. Gagawin pa rin niya yung paglilingkod niya sa Diyos. Dahil may gabay ng banal na Espiritu. Kaya yun ang maganda. Ba't tayo tatanggap ng banal na Espiritu? Yun yung magliligtas sa atin. Yung bunga ng Espiritu Santo. Hindi gift. Hindi gift. Marami ako nagrinig na speaking tongue noon pa nga. Hindi naman masabi yung praise the Lord. Praise the Lord. Pinipiki kasi. Pagdating niya dito, mga kapatid, sa likod ng pulpito, hindi niya masabi-sabi. Sabi ko na nga ba eh. Nung nandoon pa sa baba, speaking tongue ng speaking tongue, pagpasok pa lang, bawat salita dito, tapos mag-testimony daw siya, pagpunta niya, doon pa tayo sa maliit na church. Pagpunta niya sa likod ng pulpito, mga kapatid, mag-testimony daw siya, sabi niya, praise the Lord! Hindi niya masabi yung praise the Lord. Kayo, masabi niyo ba yung praise the Lord, mga kapatid? Praise the Lord. Mga bisita namin, kaya mo bang sabihin yung praise the Lord? Praise the Lord. Kaya niyo sabihin? Praise the Lord. Praise the Lord. Siya, puspos ng Holy Ghost, hindi mo masabi. Sabi ng Bible, no man can say that Jesus is Lord except of the Holy Ghost. Pinipiki nila yung Holy Ghost nila. Yung pagtayo nila, mga kapatid, nandun ako, nakaupo ako sa harap. Praise the Lord. Praise the Lord. Hindi niya masabi ilang ulit niyang sinubukan. Wala na, nalaman ko na. Wala na ito. Pag puspos ka ng banal na Espiritu, fluent ka sa mga bagay ng salita ng Panginoon. Kaya nga nung una nila ako narinig magturo dyan nung sa daya, Pastor, wala kang binabasa. Tuloy-tuloy na magsasalita. May gabay ng Espiritu. Amen. Tuloy-tuloy. Mga kapatid, bakit? Dahil pag ang Espiritu ng Diyos ay sumasayo, magsalita ka ng kalooban ng Diyos, maayos yan. Praise the Lord lang, di mo pa masabi. Ay, Sister Priscilla, kunak, dahi takot. Pikpikiin nyo ti Holy Ghost yun. Huwag ganon, mga kapatid. Huwag ganon.
Hayaan natin ang Espiritu ng Diyos na pumasok sa puso natin at hayaan natin siya. Hallelujah. Hanggang sa mamaya namamanhid na yung lalaro na yung dina mo. Hallelujah. Nanginginig-nginig na ako. Hayaan mo lang. Huwag mong isipin yung katabi mo. Huwag mong isipin kung sino. Hayaan mo. Purihin mo lang ang Panginoon. Sambahin mo lang ang Diyos. Hallelujah. At ang sarap ng pakiramdam mo sa mamaya. Hindi mo namamalaya na kala mo sinasabi mo. Hallelujah. Mamaya hindi mo namamalaya. Nagsasalita ka na ng iba't-ibang wika dahil yung puso mo ay puno-puno na ng Espiritu ng Diyos. Kaya papasukin natin yan. Kailangan mo yung bunga. Hindi ka maliligtas ng katuwiran mo kahit anong gawin mo. But by the help of the Holy Spirit, sabi ng Biblia. By the renewing of the Holy Ghost. Pangalawa, mga kapatid, ba't kailangan natin mapuspos ng banal na Espiritu? May gift of the Holy Ghost. May kapangyarihan. Ayan, may milagro, may kagalingan. Yan naman, pag may Holy Ghost ka, may gift ka, mga kapatid. Subukan ninyo yung gift ninyo. Pag may karamdaman, subukan ninyo, ipag-pray ninyo yung may mga sakit. Subukan ninyo, mga kapatid. Subukan ninyo. Yung iba, mayroong gift of prophecy. Yung iba, mga kapatid, hallelujah, may gift of wisdom, gift of knowledge. Magpagamit tayo sa Panginoon, hallelujah. Gift of miracles, mga kapatid. Discerning of the spirits. Ang iba, mali yung ginagawa nila. Naku, napansin ako ni pastor, hindi na ako magpapakita. Mali yun. Kaya nga pinakita ng Diyos sa pastor mo yung espiritong nasa iyo para mai-correct ka. Ang gagawin nila, naku, nahuli na ako ni pastor, mangkukulam ako. Kailangan mawala na siya sa church. Mali. Mali. Sabi ko, kung ang church ay may Holy Ghost, kahit anong gawin ng demonyo, hindi niya pwedeng pigilan ang Holy Ghost, mga kapatid. Shall we say, praise the Lord? Ay, kailangan natin ang banal na Espiritu, mga kapatid. Hallelujah. Anong maitutulong natin sa mga tao? Wala ka namang kapangyarihan. Dahil lang sa kabaitan mo. Ang soul winning mo, kabaitan mo lang. Hindi, mga kapatid. Hindi. Para maglingkod sila sa inyo. No, mga kapatid. Sabi ng Biblia, not by might, not by power, but by the Spirit of the Lord. Sa Biblia, kung meron silang problema, kailangan lang nila ng Espiritu ng Panginoon sa Biblia para matayo ang tabernakulo. Binigyan lang sila ng Espiritu ng Panginoon. Natapos nila lahat, mga kapatid, sa Biblia. Kung meron silang labanan sa kaaway, kailangan lang nila ng Espiritu ng Panginoon. Wala na tayong ibang hangarin dapat. Hallelujah. Not by might, nor by power, but by the Spirit of God. Hallelujah. We need to be filled with the Holy Ghost, mga kapatid. Oh, hallelujah. Because the church of Jesus is a Spirit-filled church. Ang church ng Panginoon ay pospos ng banal na Espiritu. Brother Joseph, marami ka nang nakita kung paano dito. Dapat ang hangarin natin, gusto ko din yan. Gusto ko din yan. Kung pinangakuan mo sila, Panginoon, nabasa ko din sa Biblia at narinig, gusto ko din yan, Panginoon. Kaya kami noon, ganyan kami noon, ang dali naming makareceive ng Holy Ghost. Alam niyo kung bakit? Pag may nakita kami noon, gusto ko din yan. Hallelujah. Gusto ko din yan. Amen. Dahil gustong-gustong ibigay ng Panginoon, pero hindi niya ibibigay sa ayaw. Kaya huwag natin lulukuhin, sabihin, gusto ko talaga, pastor, etikunam. Tigil niyo yan. Dahil kung totoong gusto mo talaga yan, alam ng Diyos, mga kapatid, ang Diyos ay pag-ibig at mabuti at tapat. Sabi niya, kung kayong mga magulang, sabi niya, ay mabubuti sa inyong mga anak. Pag hihingi ba ang anak ninyo ng isda, bibigyan nyo ba ng ahas? Ha? Pag hihingi ba ang anak ninyo ng tinapay, bibigyan nyo ba ng bato?
Pag ang anak nyo ba hingi ng itlog, bibigyan nyo ng alakdan, sabi ng Panginoon, hindi. Kahit kayo masama, kayo mabuti sa inyong mga anak, hindi ba lalo ang inyong Ama sa langit na kaya niyang ibigay ang kaharian at ang banal na Espiritu sa mga anak niyang humihingi? Tulungan tayo ng Diyos. Alas 11 na mga kapatid. Sa ating pagtatapos, ang Panginoon ay nagbigay ng isang talinghaga sa Biblia patungkol sa kanyang pagbabalik. Kaya ngayon maintindihan na ninyo kung bakit araw-araw kako kailangan ang Panginoon na nararamdaman ko sa aking puso araw-araw. Dahil hindi mo alam kung kailan siya babalik. Pag inaanyayahan kayo sa gawain, dumalo kayo. Pag oras ng prayer, dumalo kayo. Pag revival, huwag niyong ilayo yung sarili ninyo. Bakit? Dahil mga kapatid, sabi ng Panginoon, merong 10 birhen na meron silang daladalang mga ilawan. Lahat birhen, lahat may ilawan, lahat naghihintay sa pagbabalik nung kasintahang lalaki. Para maintindihan ninyo, yung mga birhen, yun yung mga naniniwala na babalik siya. Kaya nga nila hinihintay. At yung lalaki na kasintahan ay walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. So dahil hindi daw nila mahintay, mga kapatid, dumating na yung gabi, nakatulog sila. Yung 10, 5 ay matalino, 5 ay mangmang. Nung nakatulog sila, mga kapatid, tingnan ninyo ang pagbabalik ng Panginoon sa oras na hindi inaasahan. At least pag darating si Lord ng madaling araw, Sister Jonalyn, tulog kayo nun, sigurado, Nadja. Ha? Tulog na tulog kayo nun. Pero ako, mga kapatid, salamat sa Panginoon, Lord Jesus. Pag darating siya ng madaling araw, Sister Priscilla, at least, madatnan niya ako, nakaluhod ako yun, mga kapatid. Praise God. Dahil dumating siya, Will Rose, sa oras na hindi mo aasahan, siyempre ha. Kaya kahit Sunday darating si Lord, marami pa rin maiwan eh. Paano pag hindi siya darating ng Sunday? Wala ka, nakulam ka na naman, Sister Katrina, naku. Kayo mga nakulam, magalit kayo sa mangkukulam, ha? John, ha? Ito, si Brother Jose, nakulam na rin ito, hindi niya alam, eh. Dapat galit kayo sa mangkukulam. Hindi yung pinagtatanggol niyo pa. Hindi kayo maliligtas dyan. Ilalayo niya yung puso ninyo. Dahil hindi natin alam kung kailan siya darating. Tapos hindi ka nakahanda. Sabi nila, ano problema mo? May nagtuturo naman sa'yo. Ba't kasi hindi ka nakikinig? Ba't di ka sumusunod? Sabi ng Panginoon. Wala silang mahintay. Tulog silang lahat, mga kapatid. Ayan. Kapag nakatulog kayo ng 5 oras, magpasalamat kayo, mga kapatid. Mahaba na yung tulog ninyo. Walang 4 na oras yung tulog ko, mga kapatid, pag ganito. Kaya kung ang tulog ninyo 5 oras, huwag kayong antukin. Ako nga eh. Walang 4 na oras yung tulog ko. Tapos sabihin, wala kasi akong tulog, pastor. Bakit anong oras ka natulog? Alas 11. Buti ka pang alas 11 ka ako. Mag-alas 3 na ako natulog ka ako. Pahiya ka tuloy. Wala kasi akong tulog, galit pa eh. Di lalo ako, mga kapatid. Pero pagdating sa salita ng Diyos,
Pagdating sa pagsasamba, pagdating sa Espiritu ng Panginoon, mga kapatid, hindi ako naantok, mga kapatid. Ang dugo ko ay buhay na buhay. Bakit? Yan ang kailangan ng buhay namin! Dahil hindi ko alam kung kailan sa darating, mga kapatid. Eto na, hating gabi. May sumigaw, mga kapatid. Sabi ng Biblia, may trompeta yan eh. Yan ang pagbabalik ng Panginoon. Nandyan na ang kasintahang lalaki! Bangon silang lahat, mga kapatid. Bangon silang lahat. Tinignan nila yung mga ilawan nila. Kailangan meron silang ilawan. Yun ang requirement, ilawan. Yung marurunong, mga kapatid, nag-trim sila ayos, na-triman nila. Sinindihan nila, mayroon pa. Marami silang langis. Mga kapatid, yung 5 mangmang, mga kapatid, ayan, sinayang nila. Kasama nila. Pero sila wala. Hello, mga kapatid. Kasama nila, pero sila wala. Nung sinisindihan na nila, ay, siguro dumadalo sila ng church, hindi nakikinig. Siguro hindi rin Holy Ghost yung nilalagay sa puso nila, kung ano-ano. Kaya sabi ng Biblia, hindi sumisindi yung ilawan nila. Andap-andap na dahil wala nang langis. Alam niyo kung ano ang langis sa Biblia? Ang langis ay tumutukoy sa banal na Espiritu ng Panginoong Diyos. Ang sabi ng mga 5 mangmang, sabi, oy mga marurunong, pwede ba siran niyo kami ng langis? Sabi ng mga marurunong, siyempre marunong nga eh. Hindi mo maisahan yan. Sabi ng marunong, hindi pwede. Baka magkulang sa atin eh. Bumili muna kayo. Kaya nang mahirap. Kailan ka maghahanda? Pag huli na ang lahat, patay ka na. Sige, pumunta sila ngayon. Doon na sila gumawa, mga kapatid. Pagbalik nila, ayan na, mayroon na silang ilawan. Ayan. Oh, okay na sa kanilang Word of God, okay na ang panalangin, okay na ang fasting, okay na ang worship, okay na magpakapuspos, sabi. Pero mga kapatid, pagbalik nila, mga kapatid, hallelujah, nakasara na yung pintuan! At ang sabi ng Biblia, mga kapatid, ang sasabihin ng Panginoon, umalis kayo dito. Hindi ko kayo nakikilala. Amen. Kailangan meron tayo lagi ng langis. Amen. Amen. Dahil sa Biblia, mga kapatid, nung biniki nila yung apoy, meron niya minsan, ipipikiin yung apoy, kanwari, Holy Ghost yung hindi. Sa Biblia, mga kapatid, yung anak nila, Aaron, mga kapatid, sila Abayho, mga kapatid, sa loob ng templo, ang candlestick doon ay hindi dapat mamatay. Tuloy-tuloy ang apoy. Ang ginawa nila, Brother Rolly, gumawa sila ng panibagong apoy. Nagsindi sila ng ibang apoy. Nung nakita ng Diyos, mga kapatid, tignan ninyo, oh God, huwag nating pipikiin, mga kapatid. Kanwari, Holy Ghost, Holy Ghost. Para masabi, huwag nating pipikiin, lalo mong hindi marireceive. Nung nakita ng Diyos, sabi ng Panginoon, they light up a strange fire. Alam niyo kung ano nangyari sa kanila, Billy? Nabasa mo na? Namatay sila. Pinatay sila ng Diyos. Hindi tayo ang magbibigay ng apoy, mga kapatid. Hallelujah! Ang Espiritu ng Diyos ang magbibigay ng apoy, mga kapatid. At kung ikaw ay may langis ng Panginoon, ang apoy ay patuloy na mag-iilaw at magliliwanag. Hallelujah! Kaysa umagang ito, mga kapatid. Hallelujah! Dala mo ba yung iyong ilawan? Tignan mo. Nag-aapoy pa ba ang iyong ilawan, mga kapatid? Hallelujah. Anong pakiramdam mo sa Word of God? Anong pakiramdam mo sa prayer?
Anong pakiramdam mo sa worship? Anong pakiramdam mo sa gathering? Anong pakiramdam mo, hallelujah, habang nagpupuri? Anong nararamdaman mo habang ang iba ay nakakaramdam ng presensya ng Panginoon? Hallelujah. Nandyan pa ba sa'yo ang apoy? Hallelujah. Nandyan pa ba sa'yo ang langis? Hallelujah. Hallelujah. Kung wala na, mga kapatid, hallelujah, huwag kang mag-alala. Ito yung oras mo, kapatid, huwag mo nang palampasin. Hallelujah. Ito na yung panahon mo, hallelujah, na bago tayo uuwi, mga kapatid, hallelujah, ang bawat sisidlan, hallelujah, ay pupunuin ng banal na Espiritu ng Panginoon. In the name of Jesus, hallelujah, I rebuke any spirit, hallelujah, na hadlang sa pagpupuri. I rebuke hate. I rebuke the power of sin. I rebuke any hindrance, hallelujah, for the power of the Spirit of God, hallelujah, in the name of Jesus. And we release, hallelujah, by the authority of the Word of God and by the power of the name of the Lord Jesus Christ, hallelujah. Let the Holy Spirit, hallelujah, let the Spirit of God, oh hallelujah, oh nararamdaman ko siya, mga kapatid, hallelujah, hallelujah. Buksan mo ang iyong puso, hallelujah. Buksan mo ang puso mo, hallelujah. Buksan mo ang iyong labi, hallelujah. Ang tubig ng buhay, buksan mo yung labi mo. Buksan mo, hallelujah, ang tubig ng buhay. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of the Lord Jesus. In the name of the Lord Jesus. Hallelujah. Be filled with the Holy Ghost. Hallelujah. I said be filled with the Holy Ghost. Buksan mo yung labi mo. Hallelujah. Buksan mo yung labi mo. Luktan na pangingat mo. Hallelujah. Come on, purihin mo ang Diyos. Purihin mo ang Diyos. Lord,